Dumarami na naman ang mga nang-i-scam sa mga text messages. Ang isa nga sa mga biktima, siya pang inakusang scammer. Nasa frontline na balitang yan, Camille Samonte. Napasugod kanina sa PNP Anti-Cybercrime Unit si Jobel Ramos para ireklamo ang mga text message na natatanggap niya galing sa mga hindi kilalang numero. Halos araw-araw daw siyang nakaka-receive ng mga ganitong message kung saan may pinapaklik na link. After ko po register po ng SIM card ko, yes po, ang dami na pong nagba-blast text sa akin. Parang mas lalong dumami po yung mga scammers ngayon. Noong una, hindi raw ito pinapansin ni Jobel dahil alam naman niyang scam ang mga ganitong text. Hanggang sa nakatanggap na lang daw siya ng message na pinagbibintangan na siyang scammer at hindi nagbabayad ng utang. Ang nakakagulat, buong pangalan pa ni Jobel at kanyang cellphone number ang nakalagay sa text message. Hindi raw niya alam kung kanino ang number. Hindi po ako nagpapasan ng number ko sa iba. Pero wala naman po akong pinagkakautangan. So, paliwanag ng Anti-Cybercrime Group na biktima si Jobel ng SMS phishing kung saan ninakaw ang kanyang impormasyon gamit ng mga mapanlinlang na mensahe, email at website links. Posible raw na nakuha ang impormasyon ni Jobel mula sa isang online lending app. Once you download an online application, automatically, syempre meron kang pipindutin dun. Like they will access the contacts, the photograph, blah 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 blah. Siguro naipindot niya yung contact. Gumagamit din daw ng text blast machines ang mga scammer kaya mahirap silang mahanap. These are computer-assisted gadgets na mayroong mga SIM hubs yan na nakakabit sa computer. So they're using a machine? They're using a machine to blast the messages. Ayon pa sa Department of Information and Communications and Technology o DICT, mas mahirap mahuli ang mga kriminal kung ang ginagamit nila ay online messaging apps. So hindi siya na-detect ng ating telco. Kung SMS lang yan, detected agad yan eh. Aminado rin ang ahensya na naging maluwag ang requirement sa pagpaparehistro ng SIM online. Kaya marami pa ring nakakalusot na text scams. Pero mula raw nang ipatupad ang SIM Registration Act, mas marami na ring nahuling sindikato na gumagamit ng SIM para makagawa ng krimen. Halos 300,000 SIM cards na ang nakumpiska ng mga otoridad, habang higit 1,000 individual naman ang naaresto na sangkot sa text scams. Pero para sa DICT, dapat pang amyendahan ang SIM Registration Act at magpataw ng mas mabigat na parusa sa mga lalabag dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5.